Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto na puno ng mga ngiti, ngunit may pakiramdam kang may kakaibang hindi tama? Parang may congratulations na may nakatagong sana madapa ka na nakatago sa likod nito. Ang inggit at kasinungalingan ay bihirang magpakita ng kanilang tunay na anyo. Nagmumukha silang magiliw at nagsasalita ng mga matatamis na salita. At kung hindi ka mag-iingat, hindi mo sila mamamalayan. Iyon ang nakakatakot na bahagi. Ang mga pinakamapanganib na tao ay hindi yung malalakas magbigay ng kritisismo, kundi yung tahimik na nagkukunwaring masaya at pumapalakpak habang lihim na umaasa na magkamali ka. Isipin mo na lang na ni-promote ka, nasa alapaap ka. Ngunit habang lahat ay nagse-celebrate, mapapansin mong may isang kaibigan na ang ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Tama ang tunog ng palakpakan, pero may mali sa pakiramdam. Hindi ka tinatablan ng iyong mga instingto. At kung may natutunan tayo mula sa Stoicism, ito iyon. Magtiwala sa iyong rason kaysa sa ingay sa paligid. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 10 makapangyarihang estratehiya ng Stoic upang makita ang inggit at pandaraya bago pa man nila maabot ang iyong kapayapaan. Hindi lang ito mga teorya, mga walang panahong kasangkapan ito upang matulungan kang protektahan ang iyong isipan, relasyon, at enerhiya. Kung handa ka nang magtayo ng buhay na napapalibutan ng katotohanan, hindi ng mga nakatagong agenda, pindutin ang subscribe button, i-ring ang bell, at mag-iwan ng komento na nagsasabing, handa na akong magkaalaman. Tara, simulan natin. Numero 1, obserbahan ang kanilang mga kilos. Isa sa mga pangunahing aral ng Stoic philosophy ay ito, huwag magtiwala sa mga salita, magtiwala sa mga kilos. Madaling magsalita. Sinuman ay kayang magsabi ng tamang bagay, lalo na yung may bagay na nais makuha. Ngunit ang mga kilos ay hindi nagsisinungaling. Ipinapakita nila ang katotohanan na itinatago ng ibang tao sa likod ng papuri, alindog, o mga piniling salitang maingat. Ang isang Stoic ay hindi madaling matitinag ng palabas. Matiyaga siyang nagmamasid. Tinitingnan ang tahimik na sandali kung kailan nagsisimulang magkasalungat ang kilos at mga pangako. Diyan bumabagsak ang maskara. Ang aral na ito ay hindi lang pilosopikal. Ito ay praktikal na proteksyon. Ang mga taong inggit na inggit sa iyo ay kadalasang sila ring pinakamalakas, magkunwaring sumusuporta sa iyo. Palakpakan kanila kapag ikaw ay nagtagumpay, ngunit ang kanilang mga mata ay maghahayag ng katotohanan. Magbibigay sila ng papuri sa harap ng nakararami, ngunit magtatanim ng binhi ng pagdududa sa likod ng mga pinto. Hindi kanila sasabotahin ng deretsahan. Ang gagawin nila ay mawawala kapag kailangan mo ng suporta, ipagpapaliban ang iyong progreso, o hindi tutulungan kapag pinakakailangan mo. Tinuruan tayo ng Stoicism na huwag mag-react ng may kapaitan, kundi ng may kalinawan. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag nang sayangin ang oras sa pag-aaway tungkol sa kung ano ang dapat na katangian ng isang mabuting tao. Maging isa. Huwag magpakasubsob sa mga sinasabi ng mga tao. Panoorin ang kanilang ginagawa. Ang prinsipyong ito ay hindi lang nakakatulong upang makita natin ang iba ng malinaw, kundi hinihikayat din tayo na maging mas tapat sa ating sarili. Kung inaasahan natin ang konsistensya mula sa iba, kailangan din natin itong ipamuhay. Ang katotohanan ng karakter ng isang tao ay nahahayag kapag walang nakakakita. Tinutupad ba nila ang kanilang salita? Dumadating ba sila kapag wala namang makukuha? Diyan nakatira ang integridad. At iyon ang natutunan ng isang Stoic na pahalagahan, hindi mga salita, kundi mga patunay. Sa isang mundong puno ng mga magaling magpanggap,
Nakasalalay ang iyong kapayapaan sa iyong kakayahang makilala ang tunay. Magtiwala sa mga kilos, palaging nagsasabi ng katotohanan. Numero 2, suriin ang kanilang reaksyon sa iyong tagumpay. Sa pang-araw-araw na buhay, kakaunti ang mga bagay na nagpapakita ng tunay na karakter ng isang tao kaysa sa kanilang reaksyon sa iyong tagumpay. Madaling ngumiti kapag walang nakataya. Ngunit kapag nagsimula kang umangat, kapag nagsimulang magbunga ang iyong pagsusumikap, diyan nagsisimulang mag-slide ang mga maskara. Ang selos ay may paraan ng pagsiksik kahit sa pinaka-polished na mga salita. Mapapansin mo ito sa mga maliliit na pag-iwas, mga pasibo-agresibong pahayag, at kung paano bigla na lang tatahimik ang ilang tao kapag ikaw na ang binibigyan ng pansin. Ang isang stoic ay hindi naghahanap ng approval sa mga palakpakan. Binibigyan nila ng pansin ang katahimikan, ang tensyon na nananatili sa ilalim ng mga pilit na pagbati. Ang ilang tao ay hindi komportable sa tagumpay ng iba dahil pinaaalala nito sa kanila ang mga bagay na hindi pa nila nagagawa. O mas masahol pa, ang mga bagay na iniiwasan nila. Ang iyong progreso ay nagiging kanilang salamin. At sa halip na gamitin ang salamin na iyon bilang motibasyon, pinipili nilang magtanim ng sama ng loob. Hindi ito palaging malakas. Ang selos ay maaaring magmukhang mga hindi tuwirang papuri o mga pahayag na ipinagkikibit-balikat na may pagpapakita ng malasakit. Maari itong marinig bilang, "Sino ba naman ang hindi makakagawa niyan?" o "Swerte lang yan." At kung hindi ka matatag, kung hindi mo naiintindihan ang prinsipyo ng Stoic na mag-focus lang sa mga bagay na nasa iyong kontrol, maaari nilang kainin ang iyong tiwala sa sarili. Hindi nauubos ang oras ang mga Stoic sa pag-aanalisa ng motibo ng iba. Tinuruan tayo ni Marcus Aurelius na magmased, hindi maging sobra sa pagpapansin. Ipinapakita ng mga tao ang kanilang sarili, hindi sa kanilang mga sinasabi, kundi sa kanilang mga kilos. Kapag hindi ka na lumalaban, natututo ang isang matalinong tao na interpretahin ang mga kilos na iyon hindi bilang mga personal na pag-atake, kundi bilang mga senyales kung saan ilalagay ang iyong tiwala at mga senyales kung sino ang nararapat na maging bahagi ng iyong buhay. Kaya, ano ang solusyon kapag lumitaw ang inggit sa iyong paligid? Hindi mo ito lalabanan. Hindi mo ito pakakainin. Obserbahan mo ito, tanggapin, at mag-adjust ng naaayon. Protektahan ang iyong enerhiya, hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, kundi ng kalinawan. Ang mga tunay na kaalyado ay magseselebra ng iyong paglago ng walang insecurities. Ang iba, hayaan mo na silang umalis, hindi dahil sa sama ng loob, kundi sa respeto sa sarili. Tinuruan tayo ng Stoicism na hindi natin kontrolado ang emosyon ng iba, ngunit kontrolado natin kung sino ang iniiwasan nating makasama sa ating buhay. Sa huli, ang iyong tagumpay ay hindi lang isang hakbang patungo sa iyong layunin. Ito ay isang pagsusulit. Ipinapakita nito ang higit pa sa pagsusumikap at progreso. Ipinapakita nito kung sino ang naglalakad sa iyong tabi at kung sino ang lihim na umaasa na magkamali ka. Pumili ng tamang kasama. Hayaan mong ang iyong circle ay mag-reflect ng iyong kapayapaan, hindi ng kanilang inggit. Gaya ng sabi ni Seneca, kung saan may tao, may pagkakataon para sa kabutihang loob. Kung tunay mong nais maunawaan ang kaluluwa ng isang tao, huwag manood kung paano nila tinatrato ang mga makapangyarihan, panoorin kung paano nila tinatrato ang mga walang kapangyarihan. Diyan lumalabas ang tunay na karakter. At iyon ang klase ng kamalayan na hinihikayat ng Stoicism na isabuhay, hindi lang upang protektahan ang ating sarili mula sa panlilinlang, kundi upang maging mas mabuti at mas matalinong mga tao.
Numero 3. Pansinang kung paano sila nakikisalamuha sa mga taong walang maibabalik sa kanila. Isa sa mga nagpapakita ng tunay na karakter, ayon sa Stoic philosophy, ay kung paano tinatrato ng isang tao ang mga walang maibabalik na anumang pabor. Ang respeto, kapag ito ay tunay, ay hindi nagbabago ayon sa kapangyarihan o estado. Ang isang marangal na kaluluwa ay hindi nag-iimpok ng kabutihan para sa mga makapangyarihan o matagumpay. Ipinagkakaloob nila ito sa lahat, lalo na sa mga hindi pinapansin at walang kapangyarihan. Naniniwala ang mga Stoic na bawat tao ay may likas na halaga, anuman ang kanilang trabaho, titulo, yaman o impluensya. At ang paraan ng pagtrato natin sa mga nasa ibaba natin, kung pinaniniwalaan man natin ang konseptong iyon, ay nagsasabi ng higit pa tungkol sa atin kaysa sa anumang pampublikong tagumpay. Madaling magpakita ng respeto kapag may nanonood, ngumiti sa iyong boss, o mag-flatter sa isang tao na makakatulong sa iyo. Ngunit ang tunay na pagsusulit ay nangyayari sa mga tahimik na sandali na hindi ipinagdiriwang. Noong isang beses, napansin ko ang isang kliyente sa isang corporate event na makipag-usap ng magaan at puno ng alindog sa CEO, ngunit mabilis na magalit sa isang batang intern na nabuhusan ng kape ilang minuto lang ang nakalipas. Ang kaibahang iyon ay hindi lang nakapagpa-disturb sa akin. Nagpahayag ito ng mas malalim na bagay. Ang taong ito ay nirerespeto ang kapangyarihan, hindi ang mga tao. At ang ganitong uri ng karakter, tulad ng sasabihin ng mga Stoic, ay walang laman. Madaling maglaro ang mga seloso at mapanlinlang na tao sa larong ito. Mabait at magiliw sila kapag ito ay kapaki-pakinabang sa kanila, ngunit kapag sila ay nasa paligid ng isang tao na itinuturing nilang nasa ibaba nila, doon nagsisimulang mag-slide ang maskara. Nagiging dismissive, bastos, o kaya naman ay simpleng hindi alintana. Pinapaalalahanan tayo ng Stoicism na magbigay pansin sa mga maliliit na pagbabago dahil ang paraan ng pagtrato ng isang tao sa mga walang kapangyarihan ay doon nakatago ang katotohanan. Hindi pinahahalagahan ng mga taong ito ang dignidad. Pinahahalagahan nila ang kapakinabangan. At kapag binantayan mo ng mabuti, magsisimula mong mapansin ang ganitong ugali ng mas madalas kaysa sa gusto mo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa iba, tungkulin din natin ito. Ang Stoic na landas ay naguutos sa atin na pagtuunan din ng pansin ang ating sarili. Paano ka makipag-usap sa isang estranghero sa counter ng pagbabayad? Ibinibigay mo ba ang parehong init ng pakikisalamuha sa isang janitor gaya ng sa iyong manager? Kung ang sagot ay hindi isang tiyak na oo, panahon na para magnilay, dahil ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng emosyon o pagyakap sa hirap, ito ay tungkol sa pamumuhay ng may integridad sa bawat pakikisalamuha. Numero 4. Ay distinguish ang papuri at ang pagpapapuri. Ang labis na pagpapapuri ay isa sa mga tahimik na panganib na kadalasang nagtatago sa anyo ng kabutihang loob. Hindi ito agad nagpapakita ng mga red flags. Sa katunayan, magaan ang pakiramdam kahit nakakaaliw pa. Ngunit tinuturuan tayo ng Stoic philosophy na huwag magpatalo sa mga emosyon na mababaw. Ang maganda sa pakiramdam ay hindi laging mabuti. Ang mga papuri, kapag sobra o hindi, naayon sa sitwasyon, ay madalas na may kinalaman sa intensyon ng iba kaysa sa iyong karakter. At kapag nabiktima ka nito ng bulag, maaring magdulot ito ng malubhang epekto. Ilang taon na ang nakalipas, nakipagtulungan ako sa isang business partner. Tawagin na lang natin siyang Rick. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng mga mutual na contact. Parehong nasa huling bahagi na kami ng 40 taon noon, at siya ay nagpakita bilang matalim, matalino,
at bukas sa pagpapapuri. Sa bawat pagpupulong madalas niyang sabihing, ikaw ang nagdudugtong ng operasyon na ito. Hindi ko alam kung paano mo napapalakad lahat ng ito ng ganoon kabilis. Pinupuri niya ang aking instincts, ang aking pamumuno, pati na rin kung paano ko hinahandle ang mga maliit na usapan sa mga kliyente. Hindi ako immune dito. Matapos ang mga dekadang pagpupursige ng paggawa ng mabigat na trabaho na walang masyadong papuri, ang mga salitang iyon ay tumama sa isang sensitibong parte ng aking puso. Nagsimula kong pagkatiwalaan siya ng higit pa kaysa sa nararapat. Ang hindi ko napansin hanggang sa huli ay nasa likod ng lahat ng mga papuri na iyon. Hindi naman pala siya tumutulong ng pantay. Siya ang charm sa mga kliyente habang ako ang gumagawa ng malalaking trabaho. Sinadyang iniiwas niya ang kredito sa kanyang sarili sa mga usapan na hindi ako kasali. At tahimik siyang nagpoposisyon para agawin ang pinakamahalagang deal para sa aming dalawa. Nang magsimulang magbukas ang lahat, hindi ako nakaramdam ng pagtataksil, kundi ng pagiging hangal. Hangal dahil pinayagan kong ang pagpapapuri ay mag-distract sa akin mula sa katotohanan. Hangal dahil binaliwala ko ang isang bagay na laging itinuro ng Stoicism sa akin, ipinapakita ang karakter sa mga kilos, hindi sa mga salita. Sumulat si Marcus Aurelius, kung may magpapakita sa akin na ang aking iniisip o ginagawa ay hindi tama, ikalulugod kong magbago dahil hinahanap ko ang katotohanan na hindi nakakasama sa sinuman. Masakit ang quote na ito lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari dahil nandyan na ang mga palatandaan. Mga missed na deadline, malalabong sagot, sobrang pagsasalita at kulang sa paggawa. Ngunit binaliwala ko ang mga ito. Nais kong maniwala sa magagandang salita kaysa sa mga katotohanan. Itinuro sa akin ang karanasang iyon na ang labis na papuri ay hindi laging isang komento ng kabutihan. Minsan ito ay isang smoke screen. Ang mga seloso o opportunistic na tao ay hindi palaging nagpapakita ng matalim na mga tingin. Minsan nagpapakita sila na may ngiti, tinatawag kang brilliant, umaasang magiging abala ka sa pagtanggap ng papuri at hindi mapapansin ang kutsilyo na pinapatalas sa likod mo. Kaya maging mabait, oo, ngunit maging mapanuri. Kapag ang isang tao ay nagpapapuri sa iyo ng sobra, maghinay-hinay, makinig, obserbahan. Tanungin ang sarili, tinutulungan ba ako ng taong ito kapag wala nang nakakakita? Ang kanilang mga kilos ba ay kaakibat ng kanilang mga salita? Itinuturo sa atin ng Stoic na karunungan na manatiling matatag, hanapin ang kapayapaan sa sariling pagkilala, hindi sa mga palakpakan. Dahil kapag nawala na ang papuri at lumabas ang katotohanan, nais mong tumayo sa isang matibay na pundasyon. Numero 5. Subaybayan ang pagkakapare-pareho. Narito ang isang kawili-wiling katotohanan. Ipinakita sa mga pag-aaral sa behavioral psychology na ang mga taong patuloy na kumikilos ayon sa kanilang mga pinahahalagahan, anuman ang sitwasyon, ay itinuturing na mas mapagkakatiwalaan at emosyonal na matatag. Hindi sila ang pinakamalakas sa silid, hindi sila ang pinakamatamis magsalita, kundi pare-pareho lang. Libo-libong taon bago pa man ang mga pag-aaral na ito, itinuro na ng mga Stoic philosophers ang parehong prinsipyo. Huwag husgahan ang isang tao batay sa kanilang sinasabi, kundi batay sa kanilang mga ginagawa, lalo na kapag hindi ito maginhawa para sa kanila. Kapag sinusuri ang karakter ng isang tao, nagiging mahalaga ang ideyang ito. Inaanyayahan tayo ng Stoicism na mag-obserba ng tahimik, tingnan ang higit pa sa mga panlabas na itsura at suriin kung ang mga kilos ng isang tao ay tumutugma sa kanilang mga salita sa iba't ibang sandali ng buhay. Dahil ang kawalan ng pagkakapare-pareho ay bihirang aksidente.
Isa itong pattern, at madalas nagpapakita ito ng mas malalim na ugali. Selos, kakulangan ng tiwala sa sarili, o pansariling interes na nagkukubli bilang kabutihan. Isang aral mula sa karanasan, noong isang beses, nagtiwala ako sa isang tao sa isang profesional na setting na laging bukas tungkol sa pagiging makatarungan at pagtutulungan. Ngunit nang dumating ang isang mataas na halaga na kliyente, nagbago ang kanyang tono mula sa pagiging kolaboratibo patungo sa pagiging mapagkumpetensya, mula sa pagiging sumusuporta patungo sa pagiging teritorial. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang ambisyon. Ito ay isang babala. Ang lalaking nagsalita tungkol sa katapatan ay hindi ito kayang panindigan kapag mataas na ang pusta. At ang kawalan ng pagkakapare-pareho na iyon, bagamat tahimik sa simula, ay nagdulot sa amin ng parehong pagkatalo ng partnership. Ito ang inihahanda sa atin ng stoic na karunungan, hindi ang mga malalaking pagtataksil, kundi ang mabagal, tahimik na pagpapakita ng tunay na karakter ng isang tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na kilos. Ang stoic na pagtingin sumulat si Marcus Aurelius. Kung may magpapakita sa akin na ang aking iniisip o ginagawa ay hindi tama, ikalulugod kong magbago. Ngunit ang mga taong pinapalakas ng selos o panlilinlang ay hindi gagawin iyon. Magbabago sila ayon sa kung sino ang kasama nila o kung anong kailangan nila. Papurihan ka nila kapag ikaw ay kapaki-pakinabang, tapos mawawala sila o mas masahol pa, sisisirain ka nila kapag wala ka ng silbi. Paano protektahan ang iyong sarili mag-obserba ng hindi nagmamadali sa paghuhusga? Pansinin kung paano nila tinatrato ang mga tao na walang maibabalik sa kanila. Tingnan kung ang kanilang mga prinsipyo ay bumabagsak kapag sila'y nasa ilalim ng presyon. Alamin kung pinahahalagahan nila ang parehong mga prinsipyo kapag walang nakakakita. Sa paglipas ng panahon, ang mga obserbasyong ito ay magsasabi sa iyo ng lahat. Ang pagkakapare-pareho sa kilos ay isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng isang tapat at matatag na tao. At kapag nagsimula ka ng mapansin kung gaano ito kabihira, hindi ka na magugulat kapag ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na mukha. Handa ka na lang. Iyan ang stoicism sa galaw, tahimik, malinaw, at palaging isang hakbang ng maaga sa unos. Hinahanap ko ba ang katotohanan kahit na masakit o validation lang? Ang iyong mga sagot ay magpapakita kung ang iyong pagkakakilanlan ay nakabatay sa self-awareness o ilusyon. Ang aral ng Stoic, sa tradisyong Stoic, ang katotohanan ay hindi kailanman kaaway. Ang nakakapanakit sa atin ay hindi ang pagiging mali. Ito ay ang hindi pag-amin nito. Sa isang mundong kadalasang binabalewala ang karunungan ng pride, ang pagtanggap ng kritisismo ng may kalmadong pagmumuni ay isang bihirang anyo ng self-mastery. Ito ang tanda ng isang tao na hindi tinatabla ng ego, tapat sa paglago, at sa huli, malaya. Numero 7. Obserbahan ang kanilang attitude. Kapag kinokritika si Marcus Aurelius, isa sa pinakamagaling na Stoic na pilosopo, ay nagsabi, "Kung may magpapakita sa akin na ang aking iniisip o ginagawa ay hindi tama, ikalulugod kong magbago dahil hinahanap ko ang katotohanan na hindi nakakasama sa sinuman." Ang sipi na ito ay kumakatawan sa diwa ng karunungan at pagiging tapat. Ang isang Stoic ay hindi tinitingnan ang kritisismo bilang isang personal na atake, kundi bilang isang pagkakataon na mag-grow. Kapag ang layunin mo ay katotohanan, hindi ang ego, hindi ang hitsura, ang pagwawasto ay nagiging kasangkapan, hindi isang banta. Ang hindi komportableng katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi ganoon kabukas, lalo na ang mga pinapalakas ng selos o kakulangan ng tiwala sa sarili. Kapag kinaharap ng kritisismo,
Hindi sila nagmumuni, sila'y bumabawi. Iniiwasan nila ang sisi, dinidiskwento ang nagbigay ng kritisismo o nagiging defensive. Ang kanilang reaksyon ay hindi tungkol sa pagprotekta sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanilang mahina na imahe ng sarili. Madalas dito nagtago ang selos sa likod ng malalakas na dahilan, matatalim na sagot, o pilit ng ngiti na nagtatago ng kanilang hindi pagnanais na magbago. Ang pag-uugali sa ilalim ng presyon ay nagpapakita ng katotohanan. Itinuturo ng Stoicism na kung paano tumugon ang isang tao sa presyon ay nagpapakita ng kanilang karakter. Ang malalakas, tinatanggap ang feedback nang hindi nawawala ang kanilang composure. Nakatanim sa kanilang sarili ang kamalayan, nakikita nila ang kritisismo bilang isang pagkakataon upang mag-improve. Ang mahihinang, sumabog, huminto, o nagtatampo sa pinakamaliit na suhestyon. Natatakot silang makita ng malinaw, isang takot na nagiging dahilan ng panlilinlang, pagmamanipula, at mababaw na relasyon. Paano makikilala ang pagkakaiba magtanong ng mga ganitong katanungan kapag nagmamasid sa reaksyon ng isang tao sa kritisismo? Nagmumuni ba sila at nag-grow o nagre-resist at nagagalit? Nakikinig ba sila ng may kababaang loob o nakikipagtalo upang protektahan ang kanilang pride? Ang mga sandaling ito ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang salitang kanilang sasabihin. Balikan ang salamin, iniaanyaya tayo ng Stoicism na suriin ang ating sarili ng may parehong rigor. Tinatanggap ko ba ang kritisismo bilang isang pagkakataon upang mag-improve? O nagmamadali akong ipagtanggol ang aking sarili? Numero 8, pansinin ang mga hindi sinadyang paghahambing. Sa araw-araw na buhay, madalas tayong makatagpo ng mga paghahambing na tila hindi seryoso sa unang tingin, ngunit may mas malalim at mabigat na kahulugan. Dumadating sila sa anyo ng mga inosenteng parirala, nakatago bilang isang pag-uusap, ngunit tahimik nilang ipinapakita ang selos, insekuridad o panlilinlang. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic sa atin na huwag basta tanggapin ang mga sandaling ito, kundi makinig ng may kamalayan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na kinukumpara ka sa iba, hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa nararamdaman nila sa loob. Ang selos ay bihirang magpakita ng direkta. Sa halip, dumadaan ito sa mga banayad na paghahambing na naglalayong pababain ang iyong progreso ng sapat upang gawing mas kontento ang ibang tao at hindi maramdaman ang kanilang kakulangan. Halimbawa, kung ibinahagi mo na ang isang personal na tagumpay, isang breakthrough, o kahit isang simpleng sandali ng kaligayahan, at narinig mong, "Ayos lang yan," pero nakita mo na ba kung anong ginagawa ni Mark lately? Tiyak na naramdaman mo iyon. Hindi iyon pagpapalakas ng loob. Isang pagtatangkang magtulak pababa sa iyo upang bumalik sa lugar na komportable sila. Ang ganitong ugali ay karaniwang nagmumula sa mga taong hindi pa tinatanggap ang kanilang sariling landas. Ang patuloy na paghahambing ay isang mekanismo ng depensa. Isang paraan upang protektahan ang isang mahina na ego sa pamamagitan ng pagpapalabas ng insekuridad sa iba. Ang panganib. Sa paglipas ng panahon, ang mga banayad na pang-iinsulto, kung papayagan mong pumasok sa iyong isipan, ay maaring unti-unting magpababa sa iyong halaga sa sarili. Baka magsimula kang magtaka sa iyong progreso, kahit na nagsikap ka at nanatiling tapat sa iyong mga halaga. Ito mismo ang tinutulungan ng Stoicism na labanan. Pinapaalala ng pilosopiyang Stoic sa atin na ang mga paghahambing na ito ay mga panlabas na paghatol. Mga ingay lamang na hindi dapat magdikta sa ating panloob na kalmado. Ang sinasabi ng iba, lalo na kapag may halong selos o insekuridad,
ay labas sa ating kontrol. Ang nasa ating kontrol ay kung paano tayo tumugon. Ang matalinong tugon ay hindi ipagtanggol, makipagtalo, o gumanti, kundi manatiling nakatapak sa kaalaman sa sarili. Tulad ng turo ni Epictetus, dapat nating paghiwalayin ang ating mga aksyon, ang ating mga paniniwala, at ang sa iba, ang kanilang opinyon, ang kanilang emosyon. Magmuni-muni tungkol sa mga tao sa iyong buhay na madalas gumawa ng mga paghahambing na ito. Sila ba talaga ay sumusuporta sa iyo? O tahimik silang nakikipagkumpetensya sa iyo kahit na walang bagay na dapat ipagkumpetensya? Ang mga tunay na sumusuporta sa iyo ay hindi ka ikukumpara sa iba. Ipagdiriwang nila ang iyong paglago nang hindi ito ikinukumpara sa iba. Sa huli, ang landas ng Stoic ay hindi tungkol sa pagiging hindi apektado ng mundo. Ito ay tungkol sa hindi pag-abala ng mga bagay na hindi nararapat na galawin ang iyong kapayapaan. At wala nang higit pang hindi karapat-dapat diyan kaysa sa mga mababaw na opinyon ng mga tao na patuloy pang nakikipaglaban sa kanilang sariling hindi naayos na selos.